Sa nakaraang kwento natin ay nakuha na ni Yonwoo ang kanyang kinakailangan at napagdesisyonan niya naman na umalis na sa lugar bago pa man magising ang mga natitirang tao. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang papaalis siya ay bigla naman siyang nagulat dahil lumabas sa kanyang sistema na ang sudden quest na Field Arrest 2 ay nagawa niya ng makumpleto. Lumabas rin ang final ranking at dito nangunguna na siya na mayroong puntos na 182,333 at pumapangalawa si Edora na mayroong puntos na 812 at pangatlo naman si Fante na mayroong puntos na 675. Nagawa niyang makumpleto ang quest na mayroong pinakamataas na puntos. Nakuha niya naman ang tinatawag na The Opening of Intrinian bilang isang gantimpala. Binigyan naman siya ng kwalipikasyon upang makapasok sa loob ng 11th Intrinian. Sa susunod na 12 na oras ay pwede niyang maipalabas ang kahit anong 5 item na gusto niya. Nakuha niya naman ang nakatagong kondisyon at ito ay ang pagpatay kay Viera Dun. Bilang gantimpala nakakuha siya ng Dragon's Blood at ito ay nanggaling sa Red Dragon na tinatawag na Red Dragon's Blood Serum. Bigla naman siyang nagulat dahil mayroong lumitaw na isang sisidlan na kulay pula sa kanyang harapan. Lumabas sa kanyang sistema ang patungkol sa Red Dragon's Blood Serum, ang uri nito ay isang elixir at ang rango naman nito ay S+. Ang serum na ito ay gawa sa pamamagitan ng pag-purify sa blood serum ng huling dragon na si Summer Queen Asminius. Mas mapapa-improve niya ang kanyang stats sa pamamagitan ng pag-inom nito. At sa iilan na kaso ay posibleng magising bilang sundalong dragon. Hindi naman akalain ni Yonwoo na matatanggap niya ang Dragon's Blood. Sa isip-isip niya naman na ang lahat ng draconic species ay naubos at ang item na ito ay hindi madaling makuha kahit nasubukan niya pa at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung sinusubukan ba ng Summer Queen na makagawa ng bagong mga sundalong dragon. Hinawakan niya naman ang item at sa isip niya na isa itong mahalagang item subalit hindi niya pa alam kung saan niya gagamitin ito. Bigla naman siyang nakaramdam ng pamilyar na enerhiya at alam niya naman na kung kay sino ang enerhiya na ito. At dito ang enerhiya na kanyang naramdaman ay nagmula sa Summer Queen at nasa harapan niya na ngayon ang Summer Queen at sumisigaw ito ng napakalakas. Paulit-ulit nitong sinasabi na kung nasaan ang kanyang Philosopher's Stone at sinabi niya pa na ibigay niya sa kanya ang kanyang Philosopher's Stone. Nagtago naman si Yonwoo sa bato at naisip niya na nadali-daling pumunta dito ang Summer Queen upang makita kung sino ang nakatapos ng sudden quest kaya naman napagtanto ni Yonwoo na iyon ang kanyang kamalian. Nakita naman ng Summer Queen si Yonwoo at sinabi niya dito na siya nga ang pumatay kay Viera Dun at ang nakakuha ng Philosopher's Stone. Desperadong sinigaw niya naman na ibigay niya sa kanya ang Philosopher's Stone. Naisip naman ni Yonwoo na kahit na sa maliit niya na pagkakamali ay mamamatay siya at ayon sa kanya na 70% ang posibilidad na mamamatay siya. Napasigaw na naman ng napakalakas ang Summer Queen. Hinawakan naman ng mahigpit ni Yonwoo ang kanyang espada at sa isip niya na ngayon ay isusugal niya ang lahat sa natitirang 10%. May taong humawak naman sa kanyang balikat mula sa kanyang likuran at dahil sa gulat niya ay napalingon naman ito subalit nang makita niya ito ay nakahinga naman siya ng malalim. Ang taong nasa kanyang likuran ay ang Martial King at tinawag niya itong Master. Bago pa man nangyari yun ay ito muna ang naganap. Lumuluhod si Tom na nanginginig at sinabi ng Summer Queen sa kanya na sabihin niya sa kanya ang lahat at tinanong niya ito na kung bakit pa ba siya pupunta ng personal dito sa maruming lugar na ito. Nanginginig naman na boses ni Tom na patawarin niya siya at tinawag niya itong ina. Napapangiti naman ang ibang kasapi ng Red Dragon dahil sa kanilang nasasaksihan. Habang ang babaeng ito ay napapapikit na lamang. Maya-maya pa ay bigla na lang inilapat sa lupa ni Tom ang kanyang ulo sabay sigaw niya na humihingi siya ng tawad at nakiusap siya na bigyan niya siya ng huling pagkakataon. Pagkarinig ng Summer Queen ay sinabi niya na kung hindi niya magagawa ngayon ay wala nang susunod para sa kanya. Mayroon naman siyang tiningnan at tiningnan niya ang umaapoy na Broken Castle at sinabi ni Tom sa kanya na ang Philosopher's Stone ay nasa lugar ngayon. Sa isip-isip naman ng Summer Queen na ang lason ay nakarating na sa kanyang bone marrow kaya naman kinakailangan niya ng makuha ang Philosopher's Stone sa kahit anong paraan at kahit anuman ang mangyari. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang mahika at mas pinalakas niya ito at bigla na lang siyang nagpalit ng anyo at naging isang dambuhalang dragon. Nahihirapan naman ang Summer Queen dahil ayon sa kanya na nagamit niya na ang kanyang latak ng mana at kahit na ito na ang kanyang huling pagpapalit anyo sa kanyang tunay na katawan, bilang huling nabubuhay na dragon,
At bilang huling descendant ng draconic species ay hindi niya gustong mamatay sa ganitong uri ng lugar at bigla na lang siyang napasigaw ng napakalakas. Bumalik ang eksena sa kung saan nagkita na ang Martial King at Summer Queen. Tinawag naman ng Summer Queen ang pangalan ng Martial King na sinayo at minungkahi niya na ibigay niya sa kanya ang Philosopher's Stone. Dahil desperada na siya ay paulit-ulit niyang sinasabi na ibigay niya sa kanya ang bato. Samantala napapangiti na lamang ang Martial King at tinanong niya kung ano ba ang kanyang maibibigay sa kanya at tinawag niya itong matandang babae. May bigla namang pumasok sa isipan ng Martial King at mayroon siyang kung ano sa kanyang kamay at pinakyuhan niya ang Summer Queen sabay tanong niya na kung ito ba ang kanyang hinahanap. Pagkakita ni Yonwoo ay hindi niya naman lubos maisip na nagagawa pang makapagbiro ng Martial King sa harap ng isang dragon kaya naman kagaya nga ng kanyang inaasahan sa isang Martial King ay mapagbiro nga talaga ito. Dahil pinakyuhan ng Martial King ang Summer Queen ay kaagad namang nagalit ang Summer Queen at isinigaw niya ang pangalan ng Martial King na sinayo. Napapangiti na lamang ang Martial King sabay handa niya ng isang pag-atake at minungkahi niya naman sa kanyang disipulo na manood siyang mabuti sa kanyang pinakamahusay na master kung paano siya makipaglaban. Tugon naman Yonwoo sa Martial King na huwag siyang iiyak kapag nabugbog siya. Habang papasugod sila sa isa't isa ay napapatawa na lang ang Martial King habang si Yonwoo naman ay sa isip-isip niya na nakikiusap siya sa Martial King na kanyang master na sana ay ipanalo niya ang laban na ito kahit ano ang mangyari. Nagkasagupaan na nga ang Summer Queen at Martial King at dahil pareho silang malakas ay parang patas lamang ang kanilang lakas at nang walang ano-ano'y mayroong sumabog sa pagitan nilang dalawa. At dito pilit pinipigilan ng Martial King ang Summer Queen at nakangiti lamang ito kahit na parang nahihirapan ito. Habang pinipigilan niya ang Summer Queen ay hindi niya naman lubos maisip na mapapasabak siya sa laban dahil lamang sa isang disipulo at napagtanto niya naman na naging malambot na siya. Sa isip-isip naman ng Martial King na pagtapos niyang madismaya sa kanyang dalawang disipulo ay ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya naibibigay ang kanyang puso sa isa pang disipulo. Ayon pa sa kanya na kapag tinitingnan siya ng kanyang disipulo ng kanyang kumikinang na mata ay hindi siya maaaring magpanggap na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Habang pinipigilan niya ang Summer Queen ay lumabas naman ang kanyang mga ugat sa kanyang mga braso at sinabi niya pa na ang isang master ay hindi dapat ipahiya ang kanyang sarili sa harap na kanyang disipulo. Bigla niya namang ipinalabas ang kanyang malakas na aura at sumigaw siya at buong lakas niyang pinigilan ang Summer Queen at dahil sa lakas ng Martial King ay nagawa namang mapa-atras nito ang Summer Queen at nang makita yun ng mga anak ng Summer Queen ay nag-alala naman ito sa kanya dahil nagagawang mapa-atras ng Martial King ang kanilang ina. At nang tiningnan nila ito ay napasigaw na lang si Tom na walang paraan upang matalo ang kanilang ina kung pag-uusapan lamang ang lakas ng kapangyarihan. Mayroon namang naisip na plano si Tom at ayon sa kanya na ito na ang kanyang huling pagkakataon upang mapanatili ang kanyang pwesto. Bigla namang sumugod si Tom at ang makita yon ng isang babae ay tinanong niya naman na kung ano ba ang balak niyang gawin. Sa isip-isip naman ng babaeng ito na akala ba ni Tom ay hindi niya alam na gusto niyang kunin ang kanyang pwesto at kaagad niya namang inutusan ng kanyang mga alipores na ang iba sa kanila ay huwag tumunganga at umatake din. Kaagad naman sumunod ang mga ito sa inutos ng babae at sinugod nila ang Martial King at ang iba ay naghahanda ng isang pag-atake at nang makita yun ng babaeng ito ay sa isip niya na dahil marami sila ay hindi ito makakaya ng Martial King. Subalit mayroon namang biglang kumidlat sa kalangitan at tinanong nito sa kanila na kung sino ba sila upang abalahin ang paglalaban ng kanilang hari. Agara naman nagpakawala ang misteryosong tinig ng malakas na kidlat patungo sa kumpol ng mga kasapi ng Red Dragon ngunit nagawa naman nila itong iwasan ngunit napinsala pa rin sila dahil kumonekta ito sa bawat isa sa kanila. At dito may isang dumating na may isang sungay na pamilyar na tao at nang makita yon ng babaeng ito ay may namuong galit naman sa kanyang mukha at ang taong dumating at nagpakawala ng malakas na kidlat ay ang pinuno ng mga matatanda at ito ay ang tinatawag na The Bloody Philosopher. Napasabi na lang ang matanda na hindi niya inaasahan na may makakakilala pa pala sa kanya kahit na matanda na siya kaya naman nasisiyahan siya. Ang Bloody Philosopher ay nagretiro na mula sa pagiging active sa duty at naging isang pinunong matanda subalit isa siyang mahusay na tao na nakikipaglaban ng pangingibabaw kasama ang Martial King ng isang sungay na tribo at tumatayo sa tuktok ng tore. Habang pinagmamasdan ng matanda ang mga ito ay napasabi na lang siya na nagagalak siya dahil may nakakakilala pa sa matandang ito.
Kaagad naman siyang naghanda ng isang pag-atake at sinabi niya pa na kung iyan nga ang kaso ay madali lang nilang pag-usapan ito at kung gagambalain pa nila ang kanilang Marshall King ay natitiyak niya na mamamatay silang lahat sa kanyang mga kamay. Hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang inactivate ang kanyang mahika at lumabas mula sa kalangitan ang isang malakas na kidlat at tumama ito sa mga kasapi ng Red Dragon. Inutusan naman ng isang ito ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat sila sa pag-atake ng matanda. Wala man lang naging reaksyon ng babaeng ito sa kabila ng pag-atake ng pinunong matanda sa kanyang mga kasamahan ngunit maya-maya pa ay bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding galit at bigla niyang inactivate ang kapangyarihan ng dragon at lumabas sa kanyang leeg ang kaliskis ng dragon at umilo ang kanyang mata ng dragon. Nang papatama na sa babae ang kidlat ng pinunong matanda ay lumipad naman siya gamit ang kanyang pakpak ng dragon upang iwasan ang kidlat na pag-atake ng pinunong matanda. Seryoso namang kinumpirma ng babae sa matanda na kung sinabi niya ba na lahat sila ay mamamatay kaya naman ibabalik niya ang salitang iyon sa kanya. Ang babaeng ito ay si Bai He Waltz na ang pinakamatanda sa 9 na anak ng Dragon Queen. Dagdag niya pa na lilinawin niya lang sa kanya at pangangaralan niya ito na kung ano ba ang ibig sabihin na labanan nila ang Red Dragon. At dito nagsilabasa na ang kani-kanilang mga aura at nagsiilawan ang kanilang mga mata at ito ay ang mga anak ng Summer Queen at nang walang ano-ano'y bigla silang nagpalit anyo sa pagiging isang ganap na dragon. Napasigaw naman ang isang dragon at sinabi niya na ang mga peste ay sinusubukang saktan ang kanilang ina. Nagsihiyawan naman ang mga dragon na ito at isa-isa nang nagsilabasan ang kanilang mga kasamahan at inutusan pa ng isang dragon ang mga ito na protektahan nila ang Summer Queen sa abot ng kanilang makakaya. Nagsilabasa na rin ang mga kasapi ng isang sungay na tribo at sinabi ng isa na matagal-tagal rin silang hindi nakaranas ng ganitong saya. Pagkababa ng isang miyembro ng isang sungay na tribo ay naghihintay na sa kanya sa baba ang dambuhalang bunganga ng isang dragon. Sa kabilang eksena naman ay papasanggad na si Bai He Waltz sa pinunong matanda. Hindi man lang umalis sa kanyang kinatatayuan ang pinunong matanda at sa isip niya na ang babae daw na papasugod sa kanya ay pinaplano na labanan siya ng malapitan. Agad naman siyang naghanda sa papalapit na babae at manorin niya pa sa isip niya ang babae dahil ayon sa kanya na mayroong pagkakataon na kahit ang Marshall King ay umiiwas sa pakikipag-sparring sa kanya. Hindi niya naman lubos maisip na may maghahamon sa kanya ng martial arts na mayroong payat na braso. Pinagmasdan niya naman si Bai He Waltz na naghahanda ng pag-atake na siyang ikinagulat niya naman at pagkalunsad ni Bai He Waltz ng kanyang pag-atake ay iniwasan naman yun ng pinunong matanda at habang umiiwas siya ay hindi naman siya makapaniwala dahil ang tawag sa ginamit na pag-atake ng babae ay ang tinatawag na The 100 Fists. Pinagmasdan niya naman ang babae at nagtatakang tanong niya na kung paano ang manlalaro ng Red Dragon ay ginamit ang secret technique ng kanilang clan. Sa kabilang eksena naman ay naglalaban na ang kasapi ng isang sungay na tribo at Red Dragon. Bumalik naman ang eksena kina Bai He Waltz at naglunsad na naman siya ng isang pag-atake patungo sa pinunong matanda at naglunsad rin ng pag-atake ang pinunong matanda patungo kay Bai He Waltz. Habang tinitingnan ng pinunong matanda si Bai He Waltz ay sa isip niya naman na natural lamang ang pag-atake nito na maihahalin tulad niya sa dumadaloy na tubig. Ang martial arts na na-master daw nito ay hindi pa superficial na antas. Personal niya naman itong inensayo habang nakikita niya ito sa matagal na panahon. Ang Marshall King naman ay nasa tuktok na ng martial arts. At ang Summer Queen naman ay nasa tuktok rin ng Magic World. Napatanong naman ang pinunong matanda na kung ang Summer Queen ba ay gumawa ng isang tao upang mapigilan ang Marshall King. Habang naglalaban sila ay tinanong naman ng pinunong matanda si Bai He Waltz na kung nagmula ba siya sa isang sungay na tribo at kung kanino namang anak siya. Wala namang naging tugon si Bai He Waltz at tinanong naman kaagad ng pinunong matanda ito na kung wala ba siyang rason upang sabihin sa kanya. Agara naman siyang naghanda ng isang malakasang pag-atake at habang nagaganap yun ay sinabi niya na bubugbugin niya na lang ito nang sa gayon ay matuto siyang ibukas ang kanyang bunganga. Habang naghahanda ang pinunong matanda ay sa isip niya naman na kinikilala niya ang lakas ng Summer Queen at pinagmasdan niya naman si Bai He Waltz at ayon sa kanya na nakagawa daw ang Summer Queen ng nakakatakot na resulta, gayunpaman ang lahat ay mahina ang kalidad. Kapag naman sinubukan niyang i-connecta ang Jin-ayang bagay ang limitasyon nito ay magiging malinaw at wala itong pagkakaiba sa isang tulay na babagsak na lang balang araw. Pumasok naman sa kanyang isipan si Yeonwoo at ayon sa kanya na ang kombinasyon daw ng martial arts at magic ay parang pareho,
Gayunpaman ang landas na tinatahak ng batang iyon ay hindi imitasyon na katulad ng tinatahak ng babaeng ito. At mas pinalakas niya pa ang kanyang papakawalan na pag-atake patungo sa babae. May bigla namang napansin si Bai He-Waltz at kaagad siyang gumawa ng barrier at nakita niya ang Summer Queen na tumilapon at babagsak habang sumisigaw ng hooray ang Martial King. Labis namang nagulat si Bai He-Waltz sa nangyari at bumagsak na nga ang Summer Queen. Natigilan naman ang mga miyembro ng isang sungay na tribo at maging ang mga kasapi ng Red Dragon. At dito nawala ng malay ang Summer Queen. Habang ang Martial King naman ay tumatawa na pumapagpag ng alikabok sa kanyang mga kamay sabay sabi niya na napakabigat talaga ng dambuhalang dragon. Nakaramdam naman ng panginginig ang miyembro ng Red Dragon na clan at napasabi na lang ang kasapi ng Red Dragon ng pangalan ng Summer Queen habang nanginginig ang kanyang boses. Napatawa naman ang isang kasapi ng isang sungay na tribo sabay sabi niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan sa kanilang hari at may napasabi pa na kahanga-hanga talaga ang lakas ng kanilang hari at hindi siya namatay at may napasabi pa na sa ngayon ay wala nang magiging kapatid sina Eudora at Fante. Maya-maya pa ay bigla na lang nagising ang Summer Queen at umaapaw ito sa kapangyarihan at naramdaman naman yun ng mga kasapi ng isang sungay na tribo kaya naman napatakip sila ng bibig. Habang papatayo ang Summer Queen ay sinigaw niya naman na papatayin niya ang Martial King na sinayo at kaagad siyang bumangon at sumigaw ng napakalakas. Napangiti naman ang Martial King habang naghahanda at sinang-ayunan niya ang sinabi ng Summer Queen at tinawag niya ito sa pangalang Asminios. Sinabi pa ng Martial King na ang taong susuntok sa nakakairitang mukha ni All for One at kaagad siyang naghanda ng pag-atake sabay sabi niya pa na makikipagkumpetensya silang dalawa kung sino ang susuntok sa mukha ng nakakairitang si All for One. Lumipat ang eksena kay Atron at dito may dala siyang tungkod habang siya ay nanginginig at may mga kasama siyang mercenaryo. Sinabi niya na parang nababaliw na siya dahil noong sinira ng Red Dragon ang auction ay gusto niyang makapaghiganti sa Summer Queen sa kahit anong paraan kaya naman ginastos niya ang buo niyang ipon at nag-hired ng mga pinaka-the best na S-class na mga mercenaryo. At dito nagpakita sa kanya ang tinatawag na Ice King, Twice, Black Skull at iba pa. Nakita niya rin ang mga hindi inaasahang tao katulad ni Tern at Jiang. Ang mga master sa Tore ay nagtipon sa isang lugar at dahil dito naging kampante siya na magagawa niyang maputol kahit man lang isa sa kamay ng Summer Queen, gayunpaman ang mercenaryong S-class na si Black Skull ay sinabi niya na ito na ang kanilang pagkakataon habang busy pa ang Summer Queen sa paglalaban sa Martial King at ayon pa sa kanya natatanggalin niya ang mga kuko sa paa ng Summer Queen. At kaagad siyang kumaripas ng takbo patungo sa Summer Queen. Makalipas ang ilang sandali ay inapakan ni Atron ng bahagi ng balabal ng mercenaryong klases na si Black Skull at napatawa na lang siya dahil hindi ito umobra. At dito nanunood lamang sila sa paglalaban ng Martial King at ng Summer Queen at habang nanunood si Atron ay labis naman ang kanyang takot na nararamdaman habang ang isang tao naman sa kanyang likuran ay wala man lang kareaksyon at ang taong ito ay ang Bao God na si Zhang Wei. Habang pinapanood nila ang paglalaban ng Martial King at Summer Queen ay bigla na lang sumabog sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Nasa likod naman ng Summer Queen ang Martial King at bigla na lang pinunit ng Martial King ang pakpak ng Summer Queen habang nakangiti ito na parang masayang-masaya sa kanyang ginagawa. Bigla na lang umalis si Zhang Wei at napasabi na lang siya na kahanga-hanga talaga ito. Habang tinitingnan niya ang paglalaban ng Summer Queen at Martial King ay sa isip-isip niya naman na nararamdaman niya ang lakas ng Martial King at kagaya nga ng kanyang inaasahan sa tinuturing mabangis na hayop sa Tore. At dahil ang uri ng mabangis na hayop na yun ay alam nila na malakas sila kaya naman mayayabang ang mga ito at itinatanim sa kanilang sarili na mas malakas sila kahit pa kanino man. Kaya naman dahil sa kanilang kayabangan ay inaakala nila na walang titira sa kanilang likuran na hindi man lang iniisip na kung gaano kadelikado ang pag-iisip na yun. Agara naman siyang naghanda ng isang pag-atake patungo sa Martial King at habang papalunsad siya ng isang pag-atake sa isip niya naman na matagal-tagal na rin siyang hindi nakaramdam ng ganitong karamdaman na kapareho ng tinatawag niyang Chief. Habang papalunsad siya ng isang pag-atake ay sinabi niya naman ang katagang paalam Martial King at kaagad niyang binitawan ang kanyang pag-atake patungo sa Martial King. Bigla na lang natigilan si Zhang Wei dahil mayroon siyang kakaibang naramdaman. At napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung ano ba ito at kaagad niyang sinuri ang kanyang paligid at sa isip niya na mayroon talagang kakaiba sa kanyang paligid at hinanap niya ito at tinanong niya na kung sino ba siya. Sa kanyang paghahanap ay may nakita siyang isang tao at ang kanyang kakaibang nararamdaman ay nanggaling sa taong ito at ang taong ito ay ang ating bida na si Cha Yun-woo.
Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung sino ba ang taong ito. Habang nasa tuktok si Yeonwoo ay sa isip-isip niya naman na sa katunayan ay siya dapat ang kalaban ng Summer Queen dahil ang Summer Queen ay nakapagdulot ng malalang pinsala sa kanyang kapatid na si Jungwoo. Hindi naman siya nasisiyahan dahil sa kanyang paglason sa Summer Queen gamit ang lason ng demonyo at napagdesisyonan niya naman na pagbabayaran niya ito kagaya ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Bigla naman siyang nagulat dahil mayroong bamulong sa kanya at sinabi nito na tama nga iyan ang kanyang iniisip at inutusan niya ito na bilasin niya na dahil mayroon na siyang biktima. Sa isip naman ni Yeonwoo na ito ay ang demonic nature at nagpapakita lamang ito sa mga sitwasyon na kagaya nito na tila ba ay isa itong multo subalit naisip niya rin na wala siyang oras para isipin pa ang bagay na yun sa ngayon. Kaagad niya namang binuksan ang kanyang sistema at napatanong na kung ano ba ang kanyang magagawa sa gantimpala na kanyang nakuha mula sa Summer Queen na quest. Pagkatingin niya sa kanyang sistema ay napasabi na lang siya nakahanga-hanga ang mga item na ito subalit hindi niya ito magagamit sa ngayon. 3 pa lamang ang kanyang nakukuhang item sa 5 pagpipilian. Habang tinitingnan niya ang kanyang sistema ay mayroon naman siyang napagtanto at kaagad niya itong pinindot at ang kanyang pinili bilang gantimpala ay ang tinatawag na Yaldabaoth Gold Bar. Sa kabilang eksena naman ay napaupo na lang sa lupa si Atren at napasabi na lang na bankrupt na siya. At maya-maya pa ay bigla na lang siyang nagulat dahil biglang sumulpot si Yeonwoo sa kanyang harapan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.